mo. Yun. I believe ito pong ating pong afternoon ay marami po talaga tayong matututunan. Wisdom, of knowledge, and of understanding in order for us to be able to know your holy will and carry it out in our daily life. Hindi lamang po utak ang inahasa ng mga teachers sa TNT. Livelihood din po, skills. After doon, na-apply na natin, for the meantime, mag-i-init na tayo, magpapakulo na tayo ng oil kung saan doon natin ilulubog yung ating mga tuyo. Ilalagay lang natin yung ating oil. Ulitan mo ako yung oil na gagamitin natin? Oo, for this activity, corn oil lang. Pero pag malaki ang budget, mas maganda po talaga yung olive oil. Kasi malapot siya. Okay, ito yung 5 cups ko. Bunsang natin. Tapos, hayaan natin siya na medyo uminit. Nakita na po lahat. Ang susunod natin ilalagay ay unahin natin yung garlic. Bakit natin unahin yung garlic? Okay, ito po tip ito. Kahit hindi dito sa project na to. Pag nagluluto tayo with garlic, unahin natin ilagay yung garlic nang hindi pa mainit yung mantika. Bakit po? Kasi yes, madaling masunog ang garlic. Maganda kung malamig pa yung oil, lagay mo na para ma-infuse yung flavor. Dahan-dahan, lalabas yung flavor na hindi mabibigla, magugulat si garlic, sunog na siya. Nagulat na lang siya, uy, sunog na ako. Hindi pa lumalabas yung amoy, nasunog na. Okay, lalagay ko na po yung ating carrots, ating bay leaf, lagay ko na po lahat. Lagay ko na yung chilies natin. Peppercorn, aming pambuo, aming kapumbuo, 1 tablespoon. And ito po yung ating paprika, Spanish paprika. Kung meron po kayo sa bahay like sweet paprika, okay lang. Ang maganda lang dito kasi kay paprika, maliban sa pampasarap na, may flavor na, kulay pa. No? Kaya po nagkakaroon ng magandang kulay yung ating mixture, yung ating oil mixture. Lagay po. Tapos, halo-halo lang tayo. Para around 1 tablespoon of sugar and 1 tablespoon of vinegar. Para saan yung vinegar? Sabihin nyo, kontra naman, may tamis, may asin. Yung wala sa balance sa flavor. Ang ihuhuli po natin, yung olives. Bago lang natin hamuin, tsaka lang natin lalagay yung olives. Tapos papatayin na natin yung fire after natin kalagay. Mas maganda kung pipili ka rin lang, no? Kaya guys po, green, para lumaban dun sa kulay ng tuyo, which is black. Pinatay ko na po yung apoy. Okay? Set aside ko po. Habang naman, papakita ko sa inyo yung pag-fillet na tuyo. Ganito po. Yan. Kaliskisa natin. Tapos yung gitna, yung tiyan. Kasi medyo lambot yun. Of course, yung ulo, pwede nyo rin hindi isama sa pag-fry. Kaya lang iingatan po natin, pagka inalis natin ang ulo sa pag-fry, kailangan bantayan mo yung tagal. Kasi madaling masunog ang tuyo kapag prinay mo siya ng walang ulo. Yan po, yan. Kukuhanin natin ngayon yung gitna. Ingatan natin na huwag mabasag yung tuyo para buo pa din siya. Iwanan nyo yung konting tinik doon sa tail para ma-hold niya pa rin na buo pa din yung ating tuyo. No? Wala siyang kaliskis pero buo. Yan. Yan. Ayusin lang natin. Yan. Para isahin po dito. So, eto pong gagamitin natin siya. Ito yan. Ba't kinakailangan natin siya i-sterilize? Yes, sir. Sige po, Danilo. Yes, in order to avoid contamination. Once na kumapit po ang bacteria, di ba po ang bacteria is nag-multiply agad. Mabilis po siyang mag-multiply. So, pag nalagyan po ito ng bacteria, hindi natin siya na-sterilize. Imbis na dagdagan yung shelf life o yung buhay mismo ng tuyo sa loob, mabilis siya masisira. Iba't ibang materials. Lagay natin,
muna. Saka natin lalagyan ng decoration. Paano po kapag naglagay para maganda kapag nakatuwad yung tuyo? Madali makuha. Nakatuwad ka lang. Sir, no. Parang sarap niya na. Sarap ba to, sir? Pwede to, pang negosyo. Ayan. Lagyan natin ng yung mga ingredients na nakikita. Yan. Sa gilid-gilid. Kumain lang tayo ng isang bote, pwede na. Mapakita lang.